And lastly, number 3, God uses offenses to teach us to forgive. Ginagamit ng Diyos ang mga offense o masasakit na ginawa ng mga tao sa atin. Ang mga offense na ito ay makakatulong din sa ating paglago. At kapag hindi tayo lumalago o ayaw natin makipag-cooperate sa Diyos, ay magiging bitter tayo. Punong-puno ng galit at magiging unforgiving na tao na galit sa mundo at sa Diyos. Nakakalungkot kasi ang mga taong ito ay cynics at judgmental. May masabi lang ng konti ang iba ay iniisip na agad na siya ang inaaway at masama ang intention sa kanya. Palagi niya ine-expect na walang mabuting gagawin ng ibang tao sa akin. Ang taong ito ay palaging nag-expect ng worst sa isang tao. Palaging nag-iisip na makalamang. Nilalagyan niya ng pader ang kanyang sarili at hindi lumalago sa relasyon sa ibang tao. Pero alam mo, yung mga taong mapagpatawad ay baligtad. Sila yung mga taong walang pader. Malaya sila at hindi nakakulong. Kaya kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Malaya ka ba? Masaya ka ba kasama ang ibang tao sa buhay mo? O palagi ka na lang may issue sa iba? Narealize ko na kung wala kang pagnanasa na magpatawad, ay hindi ka lalago sa relasyon mo sa Diyos. Kasi paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita o ang ibang tao na nakikita mo ay hindi mo magawang mahalin? Kaibigan, tandaan mo ito. Ang klase ng relasyon mo sa tao ay ang klase din ng relasyon mo sa Diyos. Kung anemic ang relasyon mo sa isang tao, alam mo na meron kang na-offend, alam mo na meron kang dapat ayusin na conflict at ihingi ng tawad, pero hindi mo ginagawa. Ang ibig sabihin nito ay anemic din ang relasyon mo sa Diyos. Katunayan ito na malayo ka sa Diyos. Katunayan ito na hindi ka nade-delight sa Kanya. Kasi sabi sa Bible, kung sa Kanya ka nade-delight, kung sa Kanya ka maligaya, ay bibigyan ka niya ng tamang desires sa puso mo. At ang isa sa mga desires na yon ay pagmamahal at pagpapatawad. Kaya kung delighted ka sa Diyos, ay kahit may taong naka-offend sa'yo, ay okay lang, patatawarin mo siya. Bakit? Kasi wala sa Kanyang kaligayahan mo nasa Diyos. Kasi mas mahal mo ang Diyos kaysa sa pride mo. Kasi mas mahal mo ang Diyos kaysa sa karapatan mo. Kasi mas mahal mo ang Diyos kaysa sa perang niloko sa'yo. Kasi mas mahal mo ang Diyos kaysa sa inagaw sa'yo. Kasi mas mahal mo ang Diyos kaysa sa feelings mo na nasaktan. Lord, itong taong ito na nakasakit ng damdamin ko ay patatawarin ko na. Kasi alam ko, pinapalago mo ako sa aking pagmamahal sa kaaway. Lord, patatawarin ko siya dahil inutos mo, period. Masakit pero ito yung kalooban mo. Kaibigan, marahil tinatanong mo, kung paano ba tayo matututong magpatawad? Una, alalahanin mo ang Panginoong Yesus na walang kasalanan kahit isa. Wala siyang ginawang deserving ng kaparusahan. Pero tingnan mo, tinanggap niya ang malagim na kaparusahan ng mga kasalanan natin sa krus upang tayo ay iligtas. Minahal niya ang lahat ng tao, pati na yung mga taong kinamumuhian siya. Kaya nga sabi sa Hebreo 12:3-4, isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanan tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Ay Kuya Mike, hindi mo alam kung gaano kasama ang kaopisina ko. Hindi mo alam kung gaano kasama ang asawa ko. Hindi mo alam kung gaano kasama ang ginawa niya sa akin. Yes, maaring hindi ko alam yan. Pero alam yan ng Diyos kung anong ginawa niya sa iyo at alam din ng Diyos kung anong kasalanan mo sa Kanya. Pero tingnan mo ito, tumugon ng Panginoong Yesus sa kasamaan natin ng kabutihan. Tumugon siya ng pagmamahal sa pagkamuhi ng mga tao sa Kanya. Tumugon siya ng pagpapatawad sa akin at sa iyo kahit pa nga hindi pa tayo nagbabago. Now, kung gusto mong maging Christ-like, kung gusto mong i-honor ang Panginoong Yesus dahil sa pagmamahal niya sa iyo, ay gawin mo din ang pagpapatawad sa iba. Lahat tayo ay nakatira dito sa imperpektong mundong ito at nakaka-offend tayo ng iba at na-offend din tayo ng ibang tao. Kaya kailangan nating maging mapagpatawad. Noong Thursday ay may ginawa akong drastic decision dahil gusto ko ma-solve agad yung kakulangan sa isang department sa aming kumpanya. At meron akong na-offend na tao. Kaya nag-apologize ako sa text. Buti na lang by God's grace ay pinatawad ako nung tao na ito. Now, kung ayaw mong magpatawad sa iba, ay siguraduhin mo na ikaw ay hindi din magkakasala. Siguraduhin mo na hindi mo kailangan ang pagpapatawad ng iba at pagpapatawad ng Diyos. Kaibigan,
isang self-deception na isipin mo na hindi mo kakailanganin ang pagpapatawad ng ibang tao. Bakit? Kasi kagaya ko na hindi perpekto ay hindi ka din perpekto. Pangalawa, isipin mo din ang sacrifice, patience at grace na ginawa ng Panginoong Yesus para sa iyo. Kung siya ay willing mag-sacrifice para sa iyo, ay marapat lang na handa ka ding mag-sacrifice para sa iba. Sabi sa Efeso 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Kaibigan, hindi ko alam kung anong ginawang kasalanan sa iyo, pero kung pinatawad ka ng Diyos, ay ayon sa talata, ay magpatawad ka din. Have you ever been the face, been the object of someone's hate? Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed, labeled words you just can't say? Suffered silently, wanting to be erased.